Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalis, medyo masyalan, medyo critical ho itong ating pag-uusapan dahil yung tatalakayin ho nating tao na politiko ay talagang karespe-respeto ho ito. Medyo kagalang-galang at talagang kilala, sikat at talagang may hawak ho ng record na pinakamalaking nakuwang boto sa kasaysayan ho ng langit at lupa. Pakilala ho natin, walang iba. Nagkakati ng mata ko. Senador Robin Padilla, palakpakan. Okay ito mga kababayan, mga kanalays. Pag-usapan lang ho natin ito kasi nadaanan ko ho itong balitang ito. Kailangan malaman din nyo ho ito mga kababayan. Nung mga nakaraan ho, itong si Senador Robin Padilla, ay meron hong ginawang privilege speech diyan ho sa Senado. About ho rito sa Bendalo. Pagka narinig ho kasi natin yung word na Bendalo, ang naaalala ho natin dito itong si Senador Erwin Tulfo na kung saan sa kalagitnaan ho ng pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control project issue, nabanggit niya ito na paminsan-minsan daw kinakailangan na mabend ang batas, ang law. So, gumawa ho ng privilege speech itong si Senador Robin Padilla. Pakinggan ho natin mga kababayan. Medyo mahina lang yung wifi ho. Saglit ha. Medyo December kasi so... Napanood ko po sa isang TV program ang isa po nating masasabing dating kalihim at dati din po nating kaibigan. Sinabi po niya na... dating kalihim, dati rin po nating kaibigan. Kalihim kasi siguro pwede talaga nating masabi rito ang pinatutukoy niya rito itong si Senador Erwin Tulfo. Kasi dati hong kalihim ito Dati hong sekretary ho ito ng DSWD. Naalala ninyo? Hindi ko alam bakit sinabi niyang dating kaibigan. Para bang ang dating pinuputol niya na. Pwede naman niya sabihin kaibigan din natin ito. Pero iyan na natin yun. Doesn't matter na hindi ko alam bakit ganun ang hugot niya dating kaibigan. Para bang lumalabas ngayon hindi niya na friend. Sabi kasi rito sa title ng balitang ito, Padilla, tinatanong kung talaga nga bang pwedeng i-bend ang law. Play natin. ang batas, we can bend the law, ang sabi niya. Ang tanong ko po, ako po kasi ay naniwala sa batas. Ako po ay 3 taon nakakulong. Pinabayaan ko po na I served my sentence dahil naniniwala po ako sa batas. Ang tanong ko po, pwede po ba yun? Actually, Senador Robin Padilla, excuse muna, kahit nga hindi ka naniniwala sa batas, kung makukulong ka. Actually, wala kang... kahit hindi ka naniniwala sa batas, kung masisentensyahan ka, makukulong ka talaga. Nagtanong si Senador Robin Padilla, pwede ba talagang mabend ang law? Yan ang sabi niya. So, lumalabas dito, huwag natin tuloy, ito lang naman ang kailangan natin. So, lumalabas dito, si Senador Robin Padilla ay hindi ho naniniwala na ang batas ay pwedeng mabend. Hindi pwedeng baloktutin, hindi pwedeng salungatin. Yun yung gusto niyang alam mo yun, gusto niyang ipaintindi doon sa Senate Gallery, doon sa kanyang privilege speech. Ang law ay hindi pwedeng mabend. Hindi pwedeng baloktutin, hindi pwedeng salungatin. Ang batas ay batas. Ano punto mo, Chris Ulo? Ito na point natin. Ito ang si Senador Robin Padilla
Nung nakaraan ho, mga kababayan, may lumabas kasi, 5 days ago ito sa SMNI. PBBM, ito ang title PBBM binatikos sa pagbeto ng batas sa pantay access ng IP Muslim sa sementeryo. Ayan Meron daw kasi ito si Senador Robin Padilla na ipinapasang batas at nandun ho sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bineto yung ginawang batas ni Senador Robin Padilla. Kasi ang mga batas ho dyan sa Congress, especially dyan ho sa Senado, bago ho maaprubahan yan, kinakailangan reviewin ho yan ni Pangulong Bongbong Marcos bago pirmahan. Hindi porkit pumasa na yan sa Senate, pipirmahan na lang ho ni Pangulong Bongbong Marcos. I-reviewin yan. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Naalala nyo, sabi ni Senador Robin Padilla, para sa kanya, ang batas hindi pwedeng mabendan. No? Hindi pwede. Hindi pwedeng salungatin, baloktutin, hindi pwedeng mabali. Batas ay batas. Play natin ito, mga kababayan. May na talaga wifi pag December, ano? May hinanakit ang ilang Muslim advocates matapos i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na magbibigay ng pantay na access sa mga IP at Muslim sa mga pampublikong sementeryo sa bansa. Si MJ Mandihar sa report. Dismayado si Senator Robin Padilla matapos i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas sa mag-aatas sa mga pampublikong sementeryo na maglaan ng libingan para sa mga Muslim at Indigenous peoples o IP. Sa isang Facebook post, sinabi ng senador na constitutional concerns ang dahilan kung bakit ibinasura ng Pangulo ang panukala. Setyembre pa ang post na ito ni Sen. Robin, pero nag-iwan pala ito ng sugat sa mga kapatid niyang Muslim. Pero noong aming napag-alaman na hinadlangan ito sa pamamagitan ng pagveto ng presidente mismo, ay lubos namin ikinagalit at ikinalungkot. Giit ni One Bangsamoro Coalition Lead Convener Alan Balangi, malaking tulong sana ang panukalang batas lalo na sa mga Muslim na nakatira sa labas ng BARM. Matagal ng hamon sa maraming Muslim communities sa Metro Manila at iba pang lugar na mas dominante ang mga Kristiyano at Katoliko. Ayan muna. I-stop muna natin. Ayan According may nagsalita ho rito, Islam din, Muslim na nagalit at nagkaroon sila ng hinanakit. Tampo, lahat. Pangulong Bongbong Marcos, matapos yung i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos, yung gustong ipasang batas ni Senador Robin Padilla. No? So, bakit nga ba binito ni Pangulong Bongbong Marcos? Tayo mga kababayan, hindi ho tayo, disclaimer lang ho, hindi ho tayo hadlang. No, hindi ho tayo hadlang sa mga gusto ng mga ating mga politiko na gumawa ng batas. Benefits para ho sa mga kababayan, mga kapatid nating Muslim. Hindi ko tayo against dyan. No? Pabor tayo dyan. Actually, may lahi akong Muslim. Ang nanay ko ho, Muslim. So, tayo dyan? Disclaimer, hindi ako against sa ganyan. Pero bakit nga ba binito ni Pangulong Bongbong Marcos yung gustong ipasa ni Senador Robin Padilla na batas na ang benefits ay itong mga kapatid nating Muslim? Bakit nga ba binito? Tuloy natin. Huwag mo kakalimutan, Senador Robin Padilla, dun sa privilege speech mo ng mga nakaraan sa Senate. Ipinlay natin kanina. Hindi ka na naniniwala na ang batas ay pwedeng mabend. Hindi pwedeng salungatin, hindi pwedeng baluktutin. So, play natin. Katoliko ang kawalan ng sariling libingang akma sa kanilang kultura. Halos mapapasigaw kami sa galit dahil doon sa kanyang ginawa. Dahil naramdaman namin na walang puwang sa puso ng isang presidente ang mga Muslim. Ang sugat na iniwan ng pagveto ng panukala ay tagus rin maging sa mga Muslim sa ibang partido. Gaya na lamang ng Muslim advocate na si Samira Gutok na tumakbo sa pagkasenador sa opposition slate na 8 diretsyo noong 2019. Kasama ngayon sa Senado ni Senator Padilla si Gutok na tumulong sa paghahain ng nasabing panukala. Presidente BBM,
hindi mo pinirmahan ang semeteryo na batas ng ating si Senator Robin, saan kami lilibing? Samantala, sa Sultan Kudarat, inatasan ni Governor Datu Pax Ali Mangudo Datu ang kanilang sangguniang panlalawigan na magpasa ng ordinansa para sa equal access sa public cemeteries ng Muslim at IPs. We want to prove that we in the province of Sultan Kudarat believe na walang violation yan. Kasi we're treating every Christian, every Muslim, every Lumat, every single Filipino with respect. So that's the proposed legislation. Ayon kay Governor Mangudo Datu, hindi humihingi ng espesyal na pagtrato ang Muslim community. We're not making ourselves distinguished, but iba talaga yung rights eh. Halimbawa na lang, yung sa kapatid nating public cemetery, may mga bahay-bahay, ganun. Sa mga Muslim, wala, lupa lang eh. So, entirely different way of how to do things. At saka, unlike sa others na pwede 1 week, 2 weeks bago ilibing, dito, on the day itself, ninilibing. So, different rights. We will make assure that the legislative support the direction of our provincial governor na nandyan outright. Ayon naman kay PBBM, ibinasura niya ang panukala dahil ipinagbabawal ng 1987 Constitution ang pagpasa ng mga batas na papabor, tutulong o susuporta sa isang relihiyon. Dagdag pa niya, lalabag din ito sa probisyong nagbabawal gamitin ang pera ng gobyerno sa anumang layunin pansimbahan o panrelihiyon. Wala pang komento ang Malacanang sa usaping ito para sa Diyos sa Pilipinas. Narinig niya mga kababayan, mga ka-analyze, kung bakit binito or binasura ni Pangulong Bongbong Marcos itong panukalang gustong batas ni Senador Robin Padilla about ho sa Muslim at doon sa sinasabing sementeryo. Lalabag ito sa 1987 ba? Tama, or 1986? 1987 Constitution. At lalabag din ito na kung saan ay gagastos ang gobyerno sa about sa isang relihiyon na hindi naman pwedeng ganon. So, kung pipirmahan ni Pangulong Bongbong yan, lalabag din, kumbaga, mabibendya rin ang law, ang batas. Ay, sa'yo na rin ang galing, di ba? Ay, tayo mga kababayan, inuulit ko, disclaimer, hindi ho tayo against sa batas na kung saan ay ang magiging benefits yung kapatiran ho natin, kapatid natin mga Muslim. Pero, sana, Senador Robin Padilla, gumawa ka ng isang batas na kung saan walang masasagasa ang isang batas din. Especially doon sa 1987 Constitution. Yun lang naman yun eh. Ako naniniwala ako na mahal ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Muslim. Ang mga Islam. Pero ang pinag-uusapan kasi dito yung batas na gusto mong ipasa na kung saan may masasagasaang konstitusyon na hindi dapat. Bakit magsumulong ka ng isang batas na kung saan hindi mo na ni-review ng mga legal counsel mo na kung saan ay walang masasagasaang konstitusyon? Yun ang tanong sa'yo. Nakagawa ka patuloy ng isang issue na kung saan ikakagalit ng ibang mga Muslim kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan hindi naman kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasalanan mo. Sabi mo hindi ka naniniwala na ang batas ay pwedeng mabend. Dapat irespeto mo yung hindi pagpirma ni Pangulong Bongbong na Marcos doon sa gusto mong batas. About this sa mga kapatid nating Muslim. Na kung saan makaka-bend ng law sa 1987 Constitution. Nakagawa ka patuloy ng ikakagalit ng ibang Muslim kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa'yo, dahil sa utak mo. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.